nalaman ko the third party. Well, hindi naman masyadong third party. Best friends silang dalawa. They are family. Family like they used to treat each other as mother, father, sister, brother, etc. Yung boyfriend ko, he is a very family-oriented man. At gusto niya palagi na masaya yung mga taong mahal na mahal niya. All throughout their college life, they were partners in all crimes. And then, nakagraduate sila. Magkaiba ng pinasukan, pero masaya pa rin. But then, na-connect ang boyfriend ko sa isang NGO. And he was assigned in my city. Doon, nakasama niyang magtrabaho ang mga kaibigan ko. One day, bumisita ako sa staff house nila. At doon nagkakilala kami. I had literally no idea that day So, he is the last thing in my mind. Pero hindi ko ikakaila na somehow doon sa sinabi niya, kinilig ako. Eto talaga, he had the courage to tell me very clearly na gusto niya akong makita. In fairness, kakaiba yun Yung iba kasing mga lalaki towards me, natutorpe Or gusto mo nang makipagkaibigan talaga sa akin. Pero, that is not enough to change my mind. Kaya ang sabi ko, inaantok na ako. And then, days went by. Nagte-text pa rin siya. Pero hindi na ako nagre-reply kasi wala nga akong load. Di po kasi ako yung mahilig mag-text. Until, nag-text siya September. Ang sabi niya, andyan uli kami sa inyo. I'm just hoping we could sit down and sip our cups again. Siyempre ako, inignore ko lang yung text niya. Hanggang sa nakita ko yung sasakyan nila sa harap ng office namin. Na para bang nang makita ko yun, para ko siyang na-miss. So, tinext ko siya. Kita ko sa sakyan nyo sa harap ng pinahirapan yung mga sarili namin. Na i-discuss pa yung sitwasyon niya. O, diba? Ang tanga ko rin, no? So, last month ng project nila sa city namin, December, nung year na yon 2015. And since then, LDR na kami. But he never let a day go by na hindi kami nagkakatawagan. Natuto na ako uling mag-text dahil sa kanya. Dami namin pinagdaanan ng boyfriend ko. Andiyan yung ikakasal ako. Andiyan yung mamamanhikan yung best friend ko. Andiyan yung magkakamal siya. Andiyan yung na-hospitalize yung papa niya. At ang dami-dami pang issues. At hindi pa alam ng parents ko yung tungkol sa amin nun. Kasi nakakatakot man, baka anong gawin sa akin.
Kasi, first boyfriend ko to. Then last year, nag-abroad siya. Ganun pa rin kami. Chat, video call, lahat-lahat na. Hanggang sa nalaman ko, hindi pa pala sila break ng girlfriend niya. At sinabi pala na masayang-masaya sila. Na hindi sila nag-aaway. Siyempre, naloka ako dun sa nalaman ko. Tinanong ko siya. At sinabi naman niya sa akin ang totoo. Grabe. Nagulo ang buong buhay ko. Iyak ako ng iyak. Ang sakit-sakit. 14 months na kami noon. At mahal na mahal. Kilala na sila sa mga barangay nila. Kaya naisip ko, kawawa naman ako. But at least, I was making the best decision. I was lonely for one day. It's the first time na hindi ko nakumusta yung baby ko. Hindi ako naka-good morning, naka-good night, walang kain, walang ingat ka na, walang nakaw ng call sa shift niya, walang messages, lahat wala. Ang lungkot-lungkot ko. Pero the next day, tumawag siya. Nagdadalawang isip pa ako, sabi ng utak ko, Paxen, huwag kang tanga, di ka na nadala. Pero alam nyo, sabi ng puso ko, sige na, sagutin mo na yan. Then after ng maraming ignored calls, nag-decide ng kusa yung kamay ko. Ang sabi niya, hello baby, mahal ko, kausapin mo ko. Hindi ako sumagot. Sabi niya, baby please pakinggan mo ako. Naiintindihan ko na lahat. It was you all along. At bigla na lang siyang umiyak. At sumagot lang ako ng Nagsalita siya uli. Sorry baby. Mahal ko, bigyan mo ako ng second chance. Please. Alam ko kailangan ko mag-decide. Hanggang sa walang taong perpekto, lahat tayo nagkakamali. Pero kung mahal mo ang isang tao, huwag mong pagkaita ng sarili mo ng happiness na yun. Nang hindi ka din nagpapakatanga. Sabi nga ni Bob Marley, truth is, everybody is going to hurt you. You just gotta find the ones worth suffering for. Tungkol naman dun sa babae, yung girlfriend niya noon, inayos naman ng boyfriend ko silang dalawa. Sinabi niya dun sa girl yung tungkol sa akin, nung time na binrake ko siya. Sinabi niya dun sa girl na ipupursu niya ako. Actually, hindi ko lang talaga ma-imagine kung paano nagawang i-handle nung babae yun. Pero nagawa niya. Somehow, naging okay pa sila kasi best friends sila. Pero minsan din, syempre, nasasaktan yung girl. Kaya on and off yung communication nila. As of the moment, hindi na sila nagko-communicate. Binlock siya ng girl kasi hindi siya binabalikan ng boyfriend ko after so many attempts. Sabi ko sa boyfriend ko, i-text niya, mag-sorry siya uli. Because I know na hindi pinapatahimik ng boyfriend ko yung sarili niya dahil nakokonsensya siya. And I know din na malaki din talaga yung kasalanan niya dun sa girl. But I always believe na he is a good man despite all that. Pero ang sabi naman ng boyfriend ko, hayaan na daw yun. Kami na daw muna. Yun lang po.
Sana ma-inspire kayo sa secret file ko. Anong gusto mong matikman, kabisyo? Gusto mo bang matikman ang roast beef or roasted beef? Gusto mo bang matikman ang fried chicken? Gusto mo bang matikman ang takoyaki? Gusto mo bang matikman ang katabi mo? Charot! With harot! Oy, kabisyo, kung titikim ka lang din naman, dapat siguraduhin mo na yung titikman mo, na-taste test mo na ng very light. Paano ba na-taste test ng very light yan? Dapat medyo naaamoy-amoy mo. Oo, hindi porke sinabi natin taste test, ibig sabihin, gagamitin na natin yung ating sense of makapangyarihang dila. Sense of taste. Pwede rin naman gamitin mo muna yung sense of smell mo. So, aamuyin mo. Kapag medyo sweet yung amoy, anong ibig sabihin yan? Sariwa pa. Kapag medyo maalat-alat yung amoy, baka may edad na. Pero, kapag maasim na yung amoy, aba, pabulok na yan. Charot! With harot. Kaya, amuyin mo muna bago mo tikman. Okay? Para hindi masira yung tiyan mo. O, para sa lahat po ng iinom dyan, para sa lahat ng mga pa-party tonight. Kasi Friday, akalain mo nga naman, no? Makakalabas ng Friday night, oh. Kitang-kita ko ang aura mo ngayon. Paalis ka na ng opisina, pero yung pabango mo, amoy na amoy hanggang dito. Halatang may kikitain, ah. Parang mamaya yung kainuman mo, yun na ang pulutan mo. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, kung hindi ka man iinom ngayong gabi at hindi ka mamumulutan, aba, magkwentuhan na lang tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isang mainit, nakakapanabek, nakakakilite na makapagpapalabas ng iyong ngiti sa iyong labi. Eto na po, ang patikim ng SPG, as in Super Partner Secret Files. Pumasok kami sa elevator at doon na rin nilabasan. Ha? Pumasok sa elevator tapos may lumabas? Malamang kapag pumasok ka, talagang lalabas ka. Hindi naman pwedeng may entrance tapos walang exit. Mau-hospital kayo pag gano'n. Charot, with darot. Baka pag ganun, kailangan nyo ng doktor, diba? Kasi bakit hindi nakalabas? Diba? Hello, kapag ang ihi hindi makalabas po sa katawan ng isang tao, diba may problema sa sistema sa katawan ng tao. Kapag ang jebs, diba, ay hindi po makalabas sa loob ng katawan ng tao, ibig sabihin may problema din yan. Kaya, good thing. May pumasok, meron ding lumabas. Abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in Super Partner Secret File. Hi
Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay yung pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, DJ Rocky. Magandang gabi. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Mark, Mark, ilang taon ka na? 30? 30. Mark, meron bang nakabukas pa dyan na radyo? O naka-loudspeaker ka ba? Anong ganap ng cellphone mo Ayun dyan, po. ha? Okay na po, nakapatay na pong radyo. Ayan, kasi nag-e-echo nag-feedback tayo dito. Okay, Mark, 30, tama ba? Yes po. Sang lupalop ka naman galing, Mark? Mindanao, pero actually ngayon po, dito ako sa Valenzuela City, working po. Oo nga parang nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho. Okay lang ba to? Opo. Wala namang magagalit? Walang problema po. Walang magagalit ngayon, Mark? Wala naman po. Okay, sige. Mark 13 na nasa Valenzuela sa kasalukuyan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Crush ko po ang BFF kong babae, even meron po siyang boyfriend. O kinakasama po. Crush mo yung best friend mo or BFF mong babae kahit na meron siyang boyfriend or kinakasama. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Wait lang ha, hindi ko na mapigilan. Bakit parang ang daming nangyayari dyan sa paligid mo? Wala bang lugar na mas tahimik dyan sa inyo? Maingay po kasi dito kasi po, may mga makina po. Pero kanina hindi ganyan yung lagay mo Lumabas ka ba? O nandun ka sa loob ng kwarto nyo kanina? Okay na po. Ayan, yan. Diyan ka na. Huwag ka na nga alis dyan Okay. Mark, Yes po. gano'n na katagal kayong magkaibigan itong BFF mo na to? 6 years. Paano naman kayo naging magkaibigan? Unang-una po kasi, ito pa yung nangyari. Naging friend ko po siya sa isang company po dito sa Valenzuela City since 2000. Hindi ko na po sasabihin, baka narinig po niya Nagkakilala po kami dito sa Valenzuela po. Unang-una po talaga is, crush ko na po talaga siya nung una. Kasi po ano po siya, mabait. Ano po siya, para siyang nasa pandak po siya. And then maputi. Sandali lang Sandali lang. Sabi mo pandak siya, grabe Hello Mark. Opo. Tama ba ako ng Dito sa sa balikat ko po. Nakakaloka, kakrush mo, tapos talagang pinangalandakan mo sa buong mundo na pandak po siya. Pero naman po talaga siya, hindi po siya nagagalit. Okay, sige, continue. Sino kamukha niyang artista? Ano po, si Ann Curtis. Wow, maganda nga. Okay, pero maliit lang, ganon. Opo, maputi po siya, mabait. Nasa kanya na po yung hinahanap ko And then after nun po, dumating po kasi yung araw na nagkakilala po kami dahil sa isa naming kaibigan na babae din. Pinapakilala ko doon, sabi niya, ito si tawagin natin pangalan, May, yung babae. And then, ito si May, Mark, sabi niya sa akin. Sabi ko, hello, parang una kong nakita po sa kanya, parang nag-heart-heart na yung mata ko. Nabighani ka, ganon. Opo. The end of the day po, nagkakilala kami, sabay kaming kumain, nagbe-break time. At then nung time po noon is nasa loob ako ng company, stay in po ako, tapos siya stay out. And then pumupunta po siya sa akin. Dinadalhan niya ako ng pagkain, kung kung okay ba daw ako, parang ganon. Doon ako nahulog yung loob ko sa kanya. So, after niyan po, nung pa-out na kami sa trabaho, nakita ko po na may may nagsundo. Sinundo po siya ng isang lalaki. Siguro nasa mga 5'6" yung height, may tattoo, tapos medyo gwapo din po. Ako hindi ako itsuraan Parang ganoon kasi moreno po ako Wait lang, so Nasa pag level 10 po, nasa 10 siya, ako sa 1.
Ganon po. Grabe ka naman sa sarili mo. Oo nga, totoo. Totoo po yung sinasabi ko. Parang wala po akong ganon kataas na standard para makipaglaban sa kanya. And the end of the day po, yun po yung nangyari, naging magkaibigan kami. After nun po, nag-chat siya sa akin na gusto niya mag-abroad. Sabi niya sa akin, BFF na yung tawag namin po. BFF na. Habang tumatagal, BFF yung tawag niya sa akin. At saka BFF na din yung tawag ko sa kanya. Yung, kahit BFF ko po siya is, nandun po yung lambing, hinawakan niya yung kamay ko, ganon din ako, ganon yung kulit-kulitan ba, parang totoong magjuwa. Ganon, kahit may iwan. Kinikilig ka, ganon. Opo, syempre naman, BFF ko na po siya, yung babae na yun. Tumatayo, Tapos after nun, tumatayo. Opo. Sino bang lalaki, di ba? Sino bang lalaki na hindi kikiligin kapag ganon yung babae, di ba? After nun, nasa abroad na po siya. So, mag-shortcut lang po ako. Nasa abroad na po siya. And then, hindi na po kami nag-contact. Wala na po kaming contact na nangyayari. Tapos, hinahanap niya po ako kasi nag-change po ako ng name sa Facebook. Hinahanap niya ako. And nung time pala nun, hiwalay na po pala sila sa sa kinakasama niya kasi pinipirahan lang siya. Lagi siya nang iyak na, lagi niya akong hinahanap kung ano yung name ko sa Facebook. After nun, siguro mga December, inad niya ako, may message niya ako, sabi niya, "Hello baby, kumusta ka na? Miss you." Sabi niya sa akin. Sabi ko, umiyak po siya kasi ramdam ko po yung yung parang pagmamahal lang gano'n. Tapos yung pagmamahal ba yung yung masabi ko or yung friend lang talaga. And then, nung time na yon, doon ko sinabi sa kanya lahat. Nilabas ko na yung yung naramdaman ko. Sabi ko Sinabi mo sa kanya na gusto mo siya? Po? Sinabi mo na sa kanya na gusto mo siya? Opo, nung time na yon. Kasi po nung una po kaming habang tumatagal kasi hindi ko po kayang sabihin eh. May pagkano po ako, alam mo yung Torpe. Natorpe ka. Natorpe ka. Opo. Pero ngayon, nung sinabi mo sa kanya na gusto mo siya, nung una mo pa lang siya nakita, ganyan-ganyan, ano yung reaction niya? Ano lang, sabi niya sa akin, bakit hindi mo sinabi nung nandyan pa ako sa dito sa Pilipinas? Yun yung sabi niya. Sabi ko, natakot kasi ako BFF na the end of the day baka mamaya yung pagkaibigan natin baka masira ng dahil lang dyan. Sabi niya, hindi. Kilala kita. Sabi niya, wala na kami ng asawa ko, pinipirahan ako, ganito, ganyan. Umiyak siya. Sabi ko, nung time na po noon is, grabe na po yung yung kaba, yung exciting, yung ganun, parang ako yung pinaka-masaya. Sabi ko, bakit naghiwalay, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sabi niya, pinipirahan ako, ganito. Sabi ko, walang kwentang lalaki yun. Hindi yung lalaki, hindi tunay na lalaki yun. Sabi ko, bakit kailangan kanyang sasaktan? So, kinomfort mo siya, ganon. Opo. Pagkatapos noon, hindi na po naputol yung communication namin. And then, sabi ko, BFF, sabi ko, pag darating yung punto, mahulog tayo sa isa't isa. Ano yung gagawin mo? Sabi ko sa kanya. Wala. Okay lang sa akin. Sabi niya sa akin, okay lang sa akin. Mas okay na nga eh, kasi kilalang-kilala na kita eh. Kilalang-kilala ko na ugali mo, kilalang-kilala na kita. Tapos kilalang-kilala mo din ako. Nung time na yun po is, pinapakilala niya ako sa mama niya. Nung December pa yung pagdating niya po dito sa Pilipinas. Yan po. Sobrang saya ko po. And then, pagkatapos no, nag-ano po ulit kami, nagkalayo. Nasa Valenzuela ako, tapos nasa Subic. Doon siya nagtatrabaho, siyang mananahi. Parang parang extra kasi babalik na po siya ng Dubai this year. Mhm. Tapos ganun po, sabi niya sa akin, alam mo BFF, ang daming nangligaw sa akin, sabi niya. Ang daming pugi, gwapo. Sabi ko, bakit hindi mo sinagot? Sabi ko, hindi na eh. Kasi alam ko sa sarili ko na meron ng taong nagmamahal sa akin. Sabi ko, sino? Sabi niya sa akin, Timang, siyempre ikaw. Doon po, nag-start po yung yung story naming dalawa until now po. Nung nag-date po kami, sobrang sweet niya. Doon ko talaga namdaman na
ito na yung babae na para sa akin. Yun, BFF, hanggang ngayon po, alam niya po. Baka narinig niya. So masasabi mo ba na meron na kayong relasyon ngayon? Yes po. Akala ko ba may jowa siya? Wala na po, hiwalay na po sila. Yung jowa niya po dati, may ano na po, may iba na po, nakabuntis ng iba. Oh. Mamakoy din po yun. So officially na kayo na? Yes po. So anong mensahe mo dun sa mga tulad mo na nagkaroon ng lihim na pagkagusto doon sa kaibigan nila? Ang masabi ko lang po sa mga babae dyan or mga lalaki na nakilala nyo na, ang masabi ko lang, huwag kayong matakot sabihin. Kasi wala namang imposible. Baka yung tao na hinintay ka, ikaw pala yung mahal niya na naghihintay lang ng tamang panahon na sabihin mo yung totoong naramdaman mo. 100% talaga, sasagutin ka niyan. Kasi kilalang kilala ka niya eh. Hindi naman siguro 100%. At least may chance na. Sa'yo talaga. 100%. Oo, sa'yo. Kung talaga siya yung ano po, kung siya yung binigay ni Lord sa akin, wala na pong ano doon, wala nang bawas. 100% po talaga. Kung talagang siya yung binigay ni Lord sa akin, 100%. Kung darating mo yung araw na maghiwalay kami, okay lang, tanggap ko. At least, pinadama ko sa kanya na mahal ko siya, nandito ako para sa kanya, handa akong protektahan siya, handa ko siyang pakasalan, yung ganun po. Sinabi ko na sa kanya lahat yan. Yun. Ayun naman pala eh. Di maganda. At least, di ba, nasabi mo na sa kanya at handa kang harapin ang lahat ng mga pagsubok. Basta makasama lang tong Opo. taong to. Anyway, maraming salamat, Mark, sa pagbabahagi ng iyong top secret na why Thank you po. Maraming talagang salamat tumagal po sa kayo lahat ng ni mga May ang iyong kinig po. BFF. Salamat. God bless. Sige po. So, paano ba yan? Yung BFF, naging GF na. Ibig sabihin talaga may chance na yung kaibigan mo pwedeng maging kaibigan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging tapat at totoo sa iyong nararamdaman. Kaya kung gusto mo yung kaibigan mo at kaya mo naman na sumubok at kahit papano mai-risk yung pagkakaibigan na meron kayo, edi magtapat ka na. Kasi mas gugustuhin mo ba na mapunta siya sa iba tapos dun siya sa iba masaya kesa dun sa kayong dalawa pero masaya din pala pag kayong dalawa? Tapos more than friends pa? Oh. Although ako kasi hindi ko naranasan na ma-inlove sa isang tropa eh. Ayoko nang ganun eh. Pero may mga tropa ako na inlove sa akin. Kapal na mukha! Pero basta rule ko yon, hindi ako jojowa ng tropa. Pag alam kong kaibigan ko, kaibigan ko lang. Ganun. At saka klaro ako sa ganun. Kasi, ayoko. Ang liit na mundo. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa agwat ng edad at estado sa buhay, hiniwalayan niya ako ng biglaan. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, hayaan mong sabihin kong it is a big relief na nakagawa ako nito. Naisulat ko ito sa'yo.
dahil hindi ko ito maibahagi sa iba. Takot kasi akong ma-judge. At least, with you, protected pa rin ang identity ko. Itago mo ako sa pangalang May. At ito, ang aking secret file. Galing ako sa corporate world. Usually, ang mga tinaguriang corporate slave na katulad ko, matagal nang babad sa trabaho. Gigising ng maaga para maghanda, tapos makikipagsabayan sa traffic papasok sa opisina. Magtatrabaho ng 8 hours at required pang mag-overtime ng ilang oras. Aalis ng opisina gabing-gabi na. Tapos uuwi sa bahay na parang lantang gulay dahil sa sobrang pagod. Madalas nga kahit gutom ako, nalilipasan na lang ako ng gutom. Hindi na ako nakakakain. Kasi gusto ko na lang humiga sa kama at matulog. Tapos, uulit na naman ako ng bukas. Parehong routine, parehong kalbaryo. Kahit pa nga holiday, pumapasok ako. Same life, same schedule. Pareho ang pinagdadaanan. Pero ang sahod, kulang pa rin kumpara sa bigat ng trabaho. Nakaapekto ng sobrang pagiging corporate slave ko sa personal relationships ko. Particularly sa asawa ko. Hindi nag-work ang marriage namin kasi nga sobra na akong babad sa work. Nawawala na ako ng oras para sa kanya. Yung mga pinaplano namin hindi natutuloy. Nagkakaroon ng conflict sa schedule, sa pera. Nauwi kami sa hiwalayan. At noong nag-fail na nga ang marriage ko with my husband, lalo ko pang nilulong ang sarili ko sa mabigat na trabaho ng matagal na panahon. May mga nakikilala rin naman akong other guys. But after a while, ang ending, bumabalik lang ako sa pagiging single. May mga nakilala na rin ako na mga mas bata sa akin. DJ Rocky, hindi ko lang sila masyadong pinansin. Until 2 years ago, may nakilala ako sa isang dating app. Almost 20 years younger ang guy na ito sa akin. Itago natin siya sa pangalang Ivan. That time, I was 44 years old. Si Ivan naman ay 26 years old. Nag-start kaming magkausap sa isang simpleng getting to know you conversation. Skeptical pa ako sa umpisa dito kay Ivan. Kasi nga bukod sa mas bata siya sa akin, may impression ako na basta bata o younger sa akin, immature. Pero nabali ni Ivan ang impression ko sa kanya. Hindi ko rin actually ina-expect na magkakasundo kaming dalawa. Habang tumatagal kasi yung mga pag-uusap namin, nakikilala ko na siya lalo. At oo, nagugustuhan ko na rin siya. Nagkaroon kami ng mutual understanding hanggang sa naging kami na nga ni Ivan. Isa sa mga hinangaan ko sa kanya, DJ Rocky, ay yung pagiging totoo niya sa sarili niya. Kapag galit siya. Honest siya at hindi siya nagpapaka-plastic. Sinasabi niya yung nararamdaman niya. Sinasabi niya kung may kinainisan siya sa akin. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng away pero never yun nagtagal. Kasi madalas si Ivan ang nakikipagbati. Kaya naaayos namin lahat ng maigi. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan kay Ivan ay yung pagpapakita niya sa akin ng reality ng buhay na hindi pamilyar sa akin. Ivan is such a social being. Hindi social but social. Mahilig makisama sa ibang tao, mahilig kumausap, makipagkwentuhan, makinig sa mga kwento, at hindi mahirap lapitan. Hindi siya yung type na pihikan pagdating sa pakikipagkaibigan. He is like everyone's friend. Yung tipong kahit sino, literally anybody,
can rely upon Ivan. And siguro nga DJ Rocky sa maraming taon ng buhay ko, tingin ko ay nakakulong lang ako sa sarili kong mundo. Yes, nakakulong lang ako sa sarili kong mundo. Na nakalimutan kong ang dami pa palang pwede kong makilala. Maging kaibigan, makausap, at maging kabatuhan ng realidad. Maging kasangga sa laban ng buhay. Inilapit ako ni Ivan sa realidad na ito na hindi ko nakita noon. Siya lang, si Ivan lang, ang nagmulat sa akin that I can be more sociable. Yung tipong hindi tumitingin sa estado ng buhay ng kinakausap. In short, hindi judgmental. Hindi nang mamata. Hindi mata pobre. Tumatanggap ng kahit sino bilang kaibigan. And somehow, with this principle na itinuro sa akin ni Ivan, I found a renewed spirit in myself. Na kahit nasa 40s na ako, kaya ko pa rin palang makipagsabayan sa mga mas nakababata sa akin. Sa mga hindi gaanong pinalad sa buhay at kaibiganin din sila. And all these years, DJ Rocky, hindi ko agad na-realize na sa tagal ko nang humihiling sa Diyos na sana'y mabigyan na naman niya ako ng tamang tao na magmamahal sa akin at tatanggap sa kung sino ako. Si Ivan pala yung hiniling ko na makasama ko for the rest of my life. Siya talaga eh. Or so I thought. Minsan talaga life shits on you. Akala ko we were getting stronger. Kami ni Ivan. Pero bigla siyang umayaw. Oo. He quit on me. Ang dahilan? Hindi na kami pwede dahil sa agwat ng edad namin. At sa agwat ng pamumuhay namin. Matanda ako, bata siya, may kaya ako, mahirap siya, langit ako, lupa siya. Yung ganong logic. Yun yung nagpabagsak sa amin. Sa totoo lang DJ Rocky, bago ko nakilala si Ivan, matagal na panahon akong walang balak makipag-date sa kahit sino. Wala akong hilig. Wala akong maski katiting na interes sa pakikipag-date, lalo na online. Dati I see it as a waste of time. Pero noong sinubukan ko, I found him. I found Ivan. Hindi ko alam, baka may nakita o naramdaman akong katahimikan. A sense of peace nung makilala siya at nakasama ko siya. O siguro sadyang sawa na rin akong maghanap pa ng iba. Sa edad kong to, tinatamad na siguro ako magpalipat-lipat ng mamahalin sa puso ko. At ginusto ko sana si Ivan na lang. Si Ivan na nga lang. Sana siya na lang yung forever. Pero hindi talaga pwede. Hindi na raw pwede. Tinanong ko si Ivan, "Dear, do you still love me?" "Ako, mahal pa rin kita." Sagot niya, "Ewan ko, dear. Hindi ko alam." Sumagot ako agad sa kanya ng, "Dear, I want to save us. I want to save our love. I want to save this relationship. Wag mo naman yung ipagkait sa akin, oh. Subukan naman natin lahat to make this work, please." Hindi pa rin siya nakapagsalita. Kaya sabi ko sa kanya, "Dear, magkita naman tayo. Huwag sa ganitong paraan. Kailangan kitang makita ng personal, mata sa mata. Please naman, Ivan, oh, please. Let's save this. Let's save us." Binigay ko kay Ivan ang petsa
ang oras, at ang lugar kung saan at kailan kami magkikita. Ang tanong na lang sa isipan ko ay ito. Makikipagkita pa ba siya sa akin? Para subukan naming isalba uli ang relasyon na to? O hindi na? Nakipagkita si Ivan sa akin. Sa simbahan. Sa lugar na sinabi ko kung saan kami magkikita. Nagpunta ako roon at naghintay. Hindi naman ako nabigo na makita siya. At noong makita ko si Ivan, na unti-unting lumalapit sa kung saan ako nakaluhod at nagdarasal. Ipinagdasal ko rin kay Lord na sana Lord ibigay mo na lang siya sa akin. Sana si Ivan na yung taong makakasama ko hanggang dulo. Ipaubaya mo na to sa akin, Lord. Paglapit niya sa akin, nagyakapan pa kami. At masinsinang nakapag-usap, DJ Rocky. Sinubukan ko na kumbinsihin siya na ituloy pa namin to. Pero hindi na talaga siya pumayag. Ako na lang pala talaga ang may gustong ituloy to. At doon mismo sa simbahan, kung saan ko siya nakitang palapit sa akin, ay doon ko rin siya nakitang lumalayo. Palayo ng palayo mula sa kinaroroonan ko. At hindi ko na rin mapigilan ang pagbuhos ng luha sa mga mata ko. Mga luha ng panghihinayang. Mga luha ng pagdududa sa sarili ko. Mga luha sa pagkapagod. At mga luha dahil sa pagkwestiyon sa kagustuhan ng Diyos. Nakakapanghinayang. Kasi mahal ko si Ivan tapos mauuwi lang pala lahat sa wala. Nakakapagduda. Kasi hindi ko rin alam kung edad at estado lang ba talaga ng buhay ang problema namin kaya siya bumitaw. O talagang may mali ba sa akin na hindi niya lang masabi kasi nga mas matanda ako sa kanya. Nakakapagod, DJ Rocky, kasi uulit na naman ako. Back to zero. Kung sakaling magmamahal ako uli. Kailangan ko na namang kumilala. Getting to know each other. Falling in love. Only to realize na hindi pala pwede. At kinu-question ko ang kagustuhan ng Diyos. Kasi hindi ko talaga alam kung anong leksyon ang gusto niyang matutunan ko sa mga taong pinadadaan lang niya sa buhay ko. Hindi naman sila nananatili. Aalis lang uli sa bandang huli. Like, Lord, ano ba talaga? Gusto mo ba talagang nahihirapan ako? Hindi ba ako wife material na klase ng babae? Ba't ganito na lang lagi? Kay kaedad ko, kay mas matanda sa akin, o mas bata, lahat ng relationships na yun, all were failures. What is it, Lord, that you want from me? Ha? Punong-puno na ako ng mga pagdududa. Magmula nung nagkahiwalay kami ni Ivan. Nakakawalang gana. Nakakawalang ganang magdasal.
Nakakawalang gana ang kahit anong bagay na related sa religion. I lost the will to worship, to give thanks, and to repent from my sins. In short, dumistansya ako kay Lord. Then fast forward, naglakas loob akong lapitan uli si Ivan sa social media. I wanted to reconnect with Ivan kasi nga I still love him. Hindi ko kayang mag-detach agad sa kanya. Nagkausap naman kami uli pero ramdam ko yung pagiging malayo na niya sa akin. Hindi na gaya ng dati na open siya. Yung ilang halatang halata. Aaminin ko, isa rin kasi akong attention seeker kapag nasa isang relasyon. At isa yun sa naging problema niya sa akin. Nagkakapalitan naman ng message lately. At sabi ko sa kanya na siya yung dahilan kung ba't nawawalan ako ng interes sa relihiyon ko. Yung rason na pakiramdam ko, hindi ako napakinggan sa hiling ko kay Lord na ibigay siya sa akin. Inamin ko yun sa kanya, sinabi ko yun. And then ang tanong niya, bakit daw ako nag-try na mag-reach out ulit sa kanya? Nagsinungaling na lang ako, sinabi ko, nakita ko lang ang profile niya sa social media. At sinisigurado ko lang na kanya yung nakita kong profile. Na hindi poster account na nagpapanggap lang. Yun na lang yung paliwanag ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, matagal lang nakapin sa akin yung profile niya. Matagal ko nang ini-stalk yung account niya. Naghahanap lang ako ng tiyempo, ng tamang oras, kung kailan ko siya kakausapin, kukumustahin. Itatanong ko pa nga sana kung may bago na siyang girlfriend. Nakaedad lang niya. Pero hindi ko na itinuloy. Baka masaktan lang ako lalo kapag nalaman ko. Hindi rin naman ako magtataka kung may ipinalit na siya sa akin. Kasi Ivan is really a desirable person na kahit sino babaeng gugustuhin ang kagaya niya. Baka hindi niya lang talaga kayang punan ang atensyon na hiningi ko from him. Siguro ganun, kaya wala na kami. And honestly at this point, wala na akong interes na makipagkilala pa sa iba, DJ Rocky. Pakiramdam ko kasi lalong nagiging mali ang choices ko habang tinutulak ko ang sarili ko sa idea na may makikilala pa ako ulit someday. At mapapaniwala ko pa uli yung sarili ko na may tamang taong darating. Pero ganoon nga ba talaga? Darating ba talaga yung tamang lalaki para sa akin? Sa edad kong to, is it really possible? Is it a possibility? May mga tulad ko na hindi talaga natutupad ang mga hinihiling sa Diyos, pero napakalaking kahilingan ba yun para hindi maibigay ni Lord sa akin? All I want is to spend the rest of my life with the right person. Pero sa bawat araw na dumadaan, lumiliit yung chances na makilala ko rin yung tao na masasabi kong for good now with me. Lumiliit yung chances na matupad yung tanging hinihiling ko sa Diyos. Naniniwala pa rin ako na habang may buhay may pag-asa at sana lang mas maunawaan ko pa kung ano ba talaga ang dahilan. Kung bakit ang malas-malas ko pagdating sa pag-ibig. At ano kaya ang pwede kong gawin para matupad na rin yung hiniling ko. Tumatanda na ako. Unti-unti na rin ako napapagod. Nawawalan ng pag-asa. Kaya someday, sana someday, lumiwanag sa akin ang lahat. DJ Rocky, thank you sa pag-ere ng kwento ko. Sana lang ay mabagyan naman ako ng bagong pag-unawa sa kasalukuyan kong sitwasyon. Maraming salamat ha. At hanggang dito na lang. Muli, ako si May. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File.
Dinidilaan ni Yaya ang ano ng teacher ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Lorenzo. At ito, ang aking SPG as in Super Backganer Secret File. Share ko lang itong kwento ko sa inyong lahat. Naalala ko lang bigla noong grade 2 ako, DJ Rocky. My teacher/advisor akong gwapo. At yung yaya ko na naghahatid sundo sa akin sa school, patay na patay doon sa advisor ko. Palibasa raw kasi, mabango at ang pogi. Ako naman, wala lang yun lahat sa akin. Basta't kasama ko lang si Yaya sa school. Wala naman akong problema dun eh. Pero lumipas ang panahon at parang naging close na ang yaya ko sa advisor ko. Napapansin ko, panay na ang usap at kwentuhan nila bago ako umuwi. Minsan pa si teacher, nagbibigay na ng pagkain at regalo sa yaya ko. Hindi ko lang uli yun pinansin. Hindi ako nagtanong kay yaya. Ang nasa isip ko dati, baka magkaibigan lang talaga sila. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na madalas nang bumibisita si teacher sa mismong bahay namin. Tinanong ko na si Yaya kung may namamagitan sa kanila ng teacher ko. Kinumpirma niyang meron nga. DJ Rocky, hindi naman ako tumutol doon. Okay pa nga yun para sa akin. Malay mo naman, bigyan pa ako ng mas mataas na grades ni teacher kasi nakaka-score naman siya sa yaya ko. Nagdala ng ice cream at cones. Binigyan din ako. Formal na kasing nanligaw si teacher sa yaya ko. So kumain ako at naglaro sa labas ng bahay. Kaso nabitin ako. Kaya bumalik ako sa kusina. Nagulat na lang ako nang makita ko si Yaya. Nakalahod. Nakaluhod. At nakaharap siya kay teacher na nakaupo naman sa silya sa kusina. Napatanong ako, Yaya, why are you kneeling down? Teacher is not God. Sumagot si Yaya sa akin, no Enzo, I'm just eating ice cream. Yun pala, hinakain niya ang ice cream ni teacher. Na nakaipit yung ice cream cone sa gitna ng mga hita niya, DJ Rocky. At dinidilaan pa niya ito. Nang makita ko yun, napapikit na lang ako at napasign of the cross. At bigla akong umalis. Hindi ko yun makalimutan. Kasi naisip ko noon, pwede palang ganun kumain ng ice cream. Dumila sa ice cream ng nakaluhod at hawak na kasama yung ice cream. Oo, nakahawak yung kasama mo dun sa ice cream. Noon, medyo nahiwagaan ako dun sa pangyayaring yun pero hindi ko na lang pinansin. Maya-maya pa, pinatulog na ako ni Yaya sa kwarto kasi nap time ko na. Pero andun pa si teacher sa kusina. Kumakain pa rin ng ice cream na dala-dala niya. Hindi ko alam ang iba pang nangyari pero nagising na lang ako bigla. At nakita ko sa kusina si Yaya. Doon sa bahaging medyo tago. Nakaluhod uli at nakaharap kay teacher. Pero hindi na ice cream ang dinidilaan niya. At nakita ko na lang, nakatayo si teacher at nakababa ng shorts niya. Oo, hindi na ice cream ang sinusubo niya.
Wala na akong maisip na dahilan kung ba't ginagawa nilang dalawa yun noon. Kasi parang nag-enjoy naman sila. Kaya pinalampas ko yun. At ni minsan ay hindi ko na lang itinanong kay teacher kung anong ginawa nila. Hanggang sa natapos na ang school year. At umalis na ang yaya ko sa amin dahil lilipat na ng trabaho. Hindi ko na rin uli sila nakita ni teacher na magkasama noong matapos ang school year na yon. Siguro nga nag-break na sila. At netong tumanda-tanda na ako, tsaka ko lang naintindihan ang ginawa nila sa kusina nung araw na yun, DJ Rocky. At ngayon, ginagawa ko na rin yun sa asawa ko. Magdilaan ng ice cream at ng kung ano-ano pa. Hanggang sa eto na nga, 4 na ang anak namin. Lumalaki na rin ang iba. Actually, wala na akong balita sa dati kong yaya. Pero yung teacher/advisor ko nung grade 2, nakikita ko pa rin na nagtuturo sa dati kong eskwelahan. Napagbibiruan na lang namin yung dati nilang relasyon ng yaya ko. Pero siya may asawa na rin ngayon. May mga anak na rin. Nasa late 50s ba naman na. Masaya lang akong balikan ang hindi ko makalimutang karanasan sa kanilang dalawa. Paano ba naman? Ang init kasi ngayon. Kaya bumili kami ng ice cream ni Mrs. at naalala ko yun. Eto, magdidilaan na naman kami. Kaya sige, hanggang dito na lang ang kwento ko. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Muli, ako si Lorenzo. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagnern Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kasal ako sa kanya, pero naghiwalay kami dahil may minahal akong iba. Hi DJ Rocky. Sana ay mapili mong basahin ang kwento ko. At sana ay mabigyan niyo ako ng advice kahit papano. Itago mo ako sa pangalang Yani. Married at may 3 anak. Ito ang aking secret file. Year 2015. Hindi maganda ang naging simula namin ng husband ko. Nagsimula lang din kasi kami sa isang pagkakamali. Noong nalaman kong nabuntis niya ako, pinilit ako ng tatay ko na ipakasal kami. Kahit ayaw ng parents niya, wala rin silang nagawa. Nagmakaawa ako noon na pakasalan niya ako. Dahil sa galit ng tatay ko sa akin. Nangyari yun, labag sa loob namin. Kaya malamang DJ Rocky, hindi niya ako tinatrato bilang asawa. Siguro dahil may anak lang kami. Kaya napilitan siyang pakisamahan ako. Nasasaktan din niya ako noon physically. Halatang hindi niya ako kasundo. Kaya layas balik ang nangyayari noon sa relasyon namin. Kahit madaling araw lalayas ako. Pero ni minsan ay hindi niya ako hinabol. Pilit naman kaming pinag-aayos parate ng mga magulang namin. Hanggang sa lumipas ang 3 taon. Nabuntis uli ako sa pangalawa. Dito sa sitwasyon na to, naging okay naman ang pagsasama namin. Kasi nagkaroon ako ng negosyo. Naging abala ako sa negosyo ko para kumita ng pera. May mga pagkakataon na nag-aaway kami. At dahil nga sobrang busy ko sa business,
hindi ko na lang siya pinapansin. Focus lang ako sa negosyo. Basta ang alam ko, binibigay ko ang mga pangangailangan ng mga anak ko na hindi galing sa kanya o hindi ako umaasa sa kanya. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng relasyon namin ng husband ko. Pero hindi pa rin pala, DJ Rocky. May mga pagkakataon na sinusumbatan niya pa rin ako at ng mga magulang niya. Noon kasing naglaan ako ng pera para sa birthday party ng mga anak ko. Pinakikialaman pa nila yun. Tsaka ko na napagtanto na dahil sa pera, kaya sila nagkakaganon. Hindi kasi ako lumaking may kaya. Ganun din naman sila. Ang hindi ko lang maintindihan, parang tagapagmana ang kanilang anak at ipinagdadamot nila yun sa akin. Ayaw nila na nagdedesisyon ako para sa pamilya ko. Sa katunayan, mas sinusunod pa ng asawa ko ang nanay niya. Dito ko na naramdaman na gusto ko nang makipaghiwalay. Ayoko nang tumira sa bahay ng nanay niya. Noon kasi nakikitira lang kami sa mga magulang niya. Ayaw ng husband ko na bumukod kami. Ayaw niya na may isa pang bahay na kailangang bayaran. Hanggang sa ayun, paulit-ulit na lang kaming nagtatalo dahil sa pakikialam ng pamilya niya sa mga desisyon naming mag-asawa. Fast forward, year 2020. Nag-pandemic. At dahil quarantine, hindi pwedeng hindi kami magsama uli. Kaya ang nangyari, dumating ang pangatlo naming anak. Dito na namin naramdaman na parang wala na nga talaga. Hindi na yata uubra ang pagsasama namin. Hinintay na lang namin ng mga anak ko para mapag-usapan namin ang tungkol sa aming dalawa. Dito na talaga siyang nagsimulang iparamdam sa akin na wala talaga siyang pakialam sa akin. Mahilig din kasi siyang makipagbarkada. Wala siyang inatupag noon kundi ang magbisikleta o magbasketball. Afternoon, iinom naman. 3 na ang anak namin, DJ Rocky. 3 na pero ganun pa rin siya, hindi pa rin nagbago. Hanggang sa nanganak na ako, nagdesisyon na rin ako magpa-ligate. Oo, nagpasara ako. Kasi cesarean naman ako sa lahat ng mga anak namin. Fast forward year 2021, hindi na kami umuuwi sa bahay ng parents ng husband ko. Nagstay na kami sa bahay ng parents ko. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga kamag-anak sa side niya. Kaya kahit papano, ay medyo nagkaroon ako ng peace of mind. Pero sa desisyong ito, dinala ko ng panahon sa sitwasyon na hindi ko lubos na inaasahan. Habang mag-isa ko, napagtanto ko na na kung ano ang gusto ko. Ayoko na. Ayoko na. Kahit kasal kami, ayoko na. Gusto ko nang magkaroon kami ng legal separation. Pero noong ina-address ko ito sa husband ko, hindi siya pumayag. Dumating sa puntong nagkakasakitan na kami pareho. Dahil iniisip niya na may iba na ako. That time, honestly, wala naman. Pero kung yun ang dahilan para iwan niya ako, gagawin ko. At oo, DJ Rocky. Ginawa ko nga. May nakilala akong lalaki sa paglalaro ko
ng Mobile Legends. Nag-message sa akin yung lalaki. Noong unang chat niya pa lang, napangiti na agad ako na parang biglang nagkaroon ng kulay ang madilim kong mundo. Literal na stranger sa akin ang taong ito. Walang real name, wala ring picture. Basta doon lang kami sa ML nag-uusap. Hindi ko inalam kung sino siya. Pero siya naman, tanong ng tanong tungkol sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo, DJ Rocky. Hindi ako nagsinungaling. Pinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko. Pati na rin ang mga pinagdaraanan ko sa buhay. Kumbaga, na-comfort niya ako noong mga panahong yun. Pero hindi ko inaasahan. Namamahalin ko siya. Dahil nararamdaman ko yun eh. Nasa mga salitang binibigkas niya sa akin, ramdam ko na parang mahal din niya ako. Kalaunan, nagsabi na rin siya sa akin tungkol sa personal niyang buhay. May asawa rin siya at mga anak. Doon siya nakatira sa Canada. Hindi pa namin alam sa simula ang totoong pangalan ng isa't isa. Ang tanging alam lang namin ay ang mga username namin sa ML. Yun pala, pareho kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang, divorce na siya. To make the long story short, nagkamabutihan kami, DJ Rocky. Hanggang sa kinumpronta ko na ang asawa ko at sinabi ko sa kanyang meron na akong iba. Desperado na rin kasi akong makipag-iwalay dahil sa mga naranasan ko sa kanya. Ayoko nang tumagal sa relasyon namin. Gusto ko nang kumalas. Naisip kong gamitin ang kausap ko na ipakikilalang jowa ko siya. Pero hindi ko pala alam ang tunay niyang pangalan. Kaya kinausap ko na magpakilala na siya sa akin. Ibinigay niya naman sa akin ang Facebook profile niya. Itago natin siya sa pangalang DJ. Tiningnan ko ang account ni DJ. At ayun, nakita ko na rin ang itsura niya. Ako naman, matagal na niyang nakita ang itsura ko kasi nakalagay yon sa avatar ko sa ML. Noong nagkaalaman na kami ng Facebook, nakakausap ko na si DJ sa video call. Hanggang sa lakas loob ko siyang ipinakita sa asawa ko. Dahil sabi naman niya sa akin na makikipaghiwalay lang siya kapag may nahanap na akong ipapalit sa kanya. Di ginawa ko na. Alam kong maraming manghuhusga sa akin na listeners mo, DJ Rocky. Pero kung nasa sitwasyon ko sila, siguradong maiintindihan naman nila ako. Hindi rin naging madali ang paghihiwalay namin ng asawa ko. Sa kabilang banda naman, napaka-consistent ni DJ sa akin. Pilit akong ipinaglaban ni DJ. Kahit against sa akin ang pamilya niya. Pati na rin ang pamilya ko, syempre. Dahil hindi rin naging tama para sa kanila ang ginawa ko. Lumipas din ang panahon. At pinalaya na rin ako ng husband ko. LDR kami ni DJ. 1 taon bago kami nagkita ng personal. Saglit lang siya rito. Kinailangan din niyang bumalik ng Canada para sa trabaho niya. At syempre, may mga anak din siya ron. Kaya 1 buwan sa 1 taon lang siya umuwi dito sa Pilipinas. Sa ngayon, 3 taon na ang relasyon namin. Napakamaalaga ni DJ. At hindi niya rin ako pinababayaan. Kahit malayo kami sa isa't isa, parang ramdam kong may asawa akong katabi parate. Noong magkasakit ako at na-confine sa hospital, sobrang pag-aalala niya sa akin. Kaya nagdesisyon siyang uuwi na lang sa Pilipinas for good. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Ayoko rin namang iwan niya ang mga anak niya doon sa Canada para lang makasama ko. Mahal na mahal ko siya.
Pero hindi ko alam kung paano ipaiintindi sa kanya ng paulit-ulit na ayokong iwanan niya yung mga anak niya sa Canada dahil lamang sa akin. Pero buo na raw ang desisyon niya. Buo na ang desisyon niya na piliin na makasama ako dito sa Pilipinas. May ibang pamilya na rin naman daw ang ex-wife niya. Sana mabigyan niyo ako ng advice para rito, DJ Rocky. Masyado na raw kasi siyang nalulungkot doon sa Canada. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Yani. At ito, ang aking secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Julia's Secret File. Si Julia na na-fall out of love sa kanyang karelasyon dahil sa sobrang paghihigpit nito, ayaw makipagkita dun sa mga kaibigan. Ayaw payagang makipagkita sa mga kaibigan, bahay at eskwelahan lang naman itong si Julia tapos di pa pinapayagan ng jowa. Ikaw ba ang magulang ni Julia para hindi siya payagan? May mga jowa talaga kung umasta kala mo magulang no? Charot with harot. Pag jowa pa lang. Di pa naman asawa. Bakit may mga bawal-bawal na ganyan? Anyway, ayun nga, hindi sila nagkatuluyan. Sa pagkakataong ito, meron ng anak at partner, si Paul, samantalang itong si Julia. Ayun. Okay naman siya, kasama ang kanyang partner, and they are thinking of settling down. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Boss Louie Valderrama. Shoutout po dito sa amin. Well, para kay Ate Julia, puro Dota lang naman pala tong si Paul. Kaya kung puro Dota lang siya, okay na yon, nahiniwalayan niya na. Tapos ito namang si Paul, sana hindi mo ginawa si Julia. Dapat Dota yung ginawa mo. Nakakasakal ka na nga, tapos wala ka pang ibang ginagawa kundi maglaro ng maglaro. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Yun lamang po, maraming salamat DJ Rocky from Bukawi, Bulacan. Maraming salamat from Boss Louie Valderrama. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Echo Kunanan. Ang pinakamasakit sa isang relasyon ay ang pamamaalam dahil hindi lahat ng tao ay mananatili. Mapapaisip ka na lang kung kaya pa bang ibalik ang mga oras para itama ang nakaraan. By the way, DJ Rocky, it's been a while. This is Echo from LCR Scanning Boys. Shout out sa mga tropa kong sina Lawrence, Talon, Charles at Joshua. Masakit naman talaga magpaalam, lalo na sa pera. Nakakasahod mo lang. Charot with harot. Ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Nakarelate ako sa sender natin. Meron din akong ex na kahit hindi maganda ang paghihiwalay namin, ipinagdarasal ko na maging masaya siya sa buhay na pinili niya. Shoutout kay pareng Leo Gasser at pareng June Bernardino. Actually naman, gusto naman talaga natin na mapabuti yung kalagayan ng mga ex natin kasi minsan din naman natin silang minahal. Ito naman ang sabi ni Francisco Serna. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Julia, buti na lang ay nakipaghiwalay siya dun sa Paul na yon na puro Dota lang ang alam. Dapat pag college ka na, kahit papano iba na yung priority mo sa buhay at nagtitinutuno ka na at hindi ka na masyadong naglalaro. Pero nung nangyari yon, ano pang ginawa sa'yo? Sinakal ka at yun tuloy, nagpumiglas ka at napadpad ka sa iba. Well, ganun talaga. Everything happens for a reason. Maging masaya na lang kayo sa kung ano mga pinili nyo, no? Nyo na ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat from Francisco Serna. Ito pa sabi ni Charles, good for you, sender. Red flag kasi yung si Paul. Payag ka nun? Gagawin kang toro para gawin siyang mundo? Buti di ka nalugi dyan kasi tama lang din na hiniwalayan mo, as in hiniwalayan mo, disappointing lang sa part na hiniwalayan mo nga siya. Pero
nagkaroon ng kahit konting overlapping kay Lloyd. Hindi ka dapat nag-entertain ng ibang lalaki. Yun lamang po from Charles. Actually, pangit na rin yun eh. Parang flirting na rin yung dating doon. Kahit wala kayong ginawang label, pero parang emotionally na-attach ka na sa ibang tao tapos na-detach ka na doon sa partner mo. Ito pa sabi ni Mark Vito or Matt Vito. Ang ganda mo, DJ Rocky. Ay, thank you. Ito talaga yung mga gusto ko naririnig ngayong gabing to. At least maganda at happy ending ang love story mo, Julia. Hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay masaya. Gayunpaman, piliin natin na maging masaya. Shoutout po sa nanay ko na nasa barangay Tabionan, Gasan, Marinduque, si Charito Vito, kay Diana Sosa at kay Master Nanay Pagaling ka. Huwag pong matigas ang ulo. Kung hindi po ako nakakatulong ngayon, balang araw makakabawi din ako. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Ang sweet naman ito ni Matt Vito. Ito pa sabi ni Jason. May ganon, minsan mahigpit si BF or girlfriend tapos puro laro lang ang inaatupag. Buti hindi kayo nagkatuluyan kaya move on ka na lang, pass, may sarili ka ng buhay, gayon din siya. Yun lamang po, maraming salamat from Jason. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ako ang masasabi ko lang talaga dito, Julia. Go girl! Hayaan mo na ang iyong nakaraan. Kaya talaga tayo merong mga pinagdaanan sa buhay at nananatili ito sa ating nakaraan dahil yun ang mga leksyon na dapat nating matutunan sa kasalukuyan. Pwede nating sariwain yung mga nangyari dati, pero wag na natin masyado pang balikan. Okay sana kung pera yun, diba? Magkakapera ka pag binalikan mo yung alaala ninyo ng ex mo. Okay yun. At okay na lang na you wish him the best. Sabi mo nga, akala ko ako yung mas unang magkakaanak sabing dalawa kasi ang puro iniisip lang ni Paul Dota. Malay mo ba? Noong mga panahong naglalaro siya ng Dota, kasama niya din yung babae, yung partner niya. Tapos pagkatapos sila maglaro ng Dota, sila naman yung naglaro para magkaroon ng bata. Charot with harot. Di mo rin kasi talaga masasabi kung ano yung magiging desisyon ng isang tao. Ang mahalaga doon, kung hindi mo na mahal, pakawalan mo na. Kesa dun sa ipilit mo pa ng ipilit sa sarili mo na sige subukan ko pa, mahalin ko pa, baka sakaling magbago pa. Kasi kakaasa mo ng ganun, wala naman talagang mangyayaring pagbabago. Magiging cycle lang ang lahat. Okay ba sa'yo yung pilitin yung sarili mo na mahalin yung isang taong hindi mo na talaga tunay na mahal? Ang mangyayari dun, pirated version of love lang yung ibibigay mo. Tapos paasahin mo lang yung tao. Subutin na lang nagbigay sa'yo ng letter itong si Paul. Final letter na pala yun. In fairness naman may sulatan pang naganap sa inyo At nakaka-touch din yun Kasi sa panahon po ngayon, napakadali na lang mag-chat Napakadali na lang na hindi na mag-usap, bigla. Yung tipong, iwanan mo na lang sa ere, wala nang formal breakup. Pero itong si Paul, in fairness, nagsulat. Sulat kamay, hindi typewritten handwritten. At nandun lahat yung saloobin niya. Hindi lahat ng lalaking kayang gawin yun. Yung sumulat gamit yung kamay, tapos i-express yung tunay mong nararamdaman. Maging vulnerable ka dun sa pagkakataong yun, dun sa taong mahal mo. Sa huling pagkakataon. Tapos pagkatapos nun, block ka na para matulungan yung sarili niya. That was a brave act. At yung ginawa mo din na pagtatapat sa kanya na hindi mo na siya mahal at ayaw mo na, that was also a brave act.
Hindi yung tipong pa-cold kayo ng pa-cold sa isa't isa. Sige, paramdam niyo yung panlalamig ninyo sa isa't isa hanggang sa manawa na lang kayo. Ano bang problema, ganyan. Tapos hanggang sa maglang, boom! Casper. Ano ibig sabihin nun? Ghost. Naging multo na kayo. Di na lang kayo nagparamdam. O kaya nandyan lang kayo sa paligid pero hindi na nararamdaman. Kung meron man ako nakuha dun sa storya ninyo, that is being decent enough to say goodbye. To end a relationship. Because not all people can do that at this point of time. Yung iba sobrang galing manligaw, sobrang galing mapafall, tas biglang iiwan sa ere. Ang pangit ng pagkatao, 'di ba? Pag bigla-bigla na lang nang iiwan nang walang kahit anong dahilan. At least you gave that respect to each other by ending your relationship in a nice way na masakit pa rin. So yeah, we wish our exes all the best. Na parang sana lahat ng sakit na naranasan ninyo dati sa isa't isa maging worth it. Maging worth it para yung kasalukuyan nyo ngayon masaya, hindi komplikado, smooth lang, magkakaproblema, pero hindi na tulad nung sakit nung nakaraan. Yung ganun ba? Sana maging worth it lahat nung sakit ng nakaraan. Para maging masaya ka ngayong kasalukuyan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rocketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Julia's Secret File. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program rated SPG. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabik, nakakakilite, pampagood vibes, tawa-tawa lang na rated SPG Top Secret. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi din po, DJ Rocky, and sa mga listener natin dyan ng Love Radio. Yon. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po, Chay na lang din po yung itawag niyo sa akin. Chay, tama ba? Yes po, yes. Chay, ilang taon ka na? 32 po, 32 years old. Sang lupalop ka naman galing, Chay? From Metro Manila. From Metro Manila. Chay, parang naririnig ko may mga tumutunog-tunog dyan sa paligid mo, Parang nasa loob ka Yes. ng opisina mo, CCTV operator kasi po, may mga tumutunog-tunog lang. Mahihinaan ba natin yan? Hindi.
Hindi, kusa siya talagang tutunog pag bet niya Okay. Basta kapag hindi ka na lang nagsasalita, i-mute mo na lang muna, okay? Tapos kapag magsasalita ka na, tsaka mo na i-unmute ha. Kasi alam ko namang... Hello? Chay, Yes po. may naririnig na akong kakaiba. Naririnig ko na yung boses ko. Wait. Ayan, antayin muna Hello? natin si Chay na ayusin ang kanyang linya dahil nagkaka-feedback po tayo. Parang kausap ko din yung sarili ko sa kabilang linya, no? Chay, nandiyan ka na ba? Hello. Ayan, Chay, mas malinaw, mas klaro. Okay, so ready ka na, Chay, from Metro Manila na makapag-share ng iyong rated SPG Top Secret? Yes po, ready na. Okay. Chay, from Metro Manila, ano ang rated SPG Top Secret mo? Ilang beses may nangyari sa amin ng bayaw ko. Ano? Ilang beses may nangyari sa inyo ng bayaw mo? Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Bayaw mo to, meaning asawa ng kapatid mo? Yes po, yes. Paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Paano hindi mo alam? Bali- Isang araw nangyari na lang ganun? Hindi, actually, DJ Rocky, na ikwento ko na rin to sa inyo sa yung kwento ko. Pero yung ngayon kasi is okay na. Tapos naman na kami na naayos ko naman na yung dapat ayusin. Mas pinili ko pa rin naman yung tama. Ang ikukwento ko na lang is, kasi yung bayaw ko ngayon is, meron na naman siyang ginawa, malapit ulit sa pamilya niya. And then, huling-huli na namin. Huling-huli ko, huling-huli ng ibang pamilya namin. So may ginalaw na naman siya na kamag-anak? Actually, hindi siya kamag-anak. Yung hipag ko, tama ba? Hipag ba yung tawag doon? Kasi kapatid ulit niya, yung asawa ulit ng kapatid niya, is may kapatid. Hipag ba tawag doon? May kapatid, dalaga. Nahilo ako Ngayon. bigla, nahilo ako. Okay, yung kapatid ng asawa ng kapatid niya. Tama ba ako? Yes, tama. Okay. Go ahead. Ngayon, meron kaming napansin sa kanila na hindi din dapat mangyari. Mayroon silang movement na hindi talaga namin, na hindi talaga dapat talaga. Di ngayon, What do you mean na hindi meron dapat talaga? Like, nag-holding hands ba sila? Nagyayakapan ng hindi yung, ibang klase? yung the way ng pag-uusap nila is syempre nangyari din siya sa akin. Kaya alam ko kung paano maglaro yung guy. Bakit magaling ba yung guy maglaro? Magaling siya. Magaling sa lahat ng aspeto. Kumain. Ano? Magaling lang siyang kumain pero yung maglaro hindi. Bakit? Pag kumain ba siya, nauubos lahat, ganon? Yes, para siyang hindi pinakain ng magulang, ganon. Parang panggutom na gutom, ganon. Nasisimot, ganon? Hindi ko nga alam kung lalaki ba talaga siya o tomboy siya, ganon. Charis. Talaga? Pero paano kayo umabot sa puntong ganon na... Ano yun? Magaling ba siya magsalita? Ganon? Yes, magaling siya magsalita, ang galing niya ang galing niyang magdala ng pananalita niya, yung madadala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Saan kayo gumagawa ng ganong buffet? Ganon? Siyempre mumut-mut naman. Malapit sa inyo yun? Talaga? Buti hindi kayo nahuhuli. Hindi, siyempre alam mo na pag tinawag ka ng kalandian tapos sumasama ka din, ganun. So talaga nangangailangan ka din nun? Hindi naman totally, hindi. Parang din siya, yung parang
parang hinahanap ko yung ginagawa niya na ganun sa akin. Pero single ka ba, Chay? Ha? Single ka ba? Ngayon, hindi. Hindi, yung nung panahon na yon na nakikilabas ka Hindi. dun sa bayaw mo. Ay, hindi rin. Hindi. Mm. Ano kami? Okay kami nung kapatid niya. Hindi. I mean, ikaw, single ka ba nung time na yon? Hindi rin. So may partner ka nung time na yon? Yung kapatid niya, partner ko. Ah, kasi nga OMG. Grabe. Pero syempre, mas inano ko pa rin nung kasi naawa na rin ako sa asawa niya kasi yung asawa niya is ka-close ko. Nung nag-open na sa akin yung asawa niya, syempre parang naano na rin naman ako. Talagang mas pinili ko na iayos yung buhay ko. Mas pinili kong maging okay ako kaysa ituloy yung ganong kalaswang ginagawa namin. Sino ba yung tumatawag dyan sa messenger na yan? Sabihin mo sa kanya, mamaya na siya tumatawag ka sa akin eh. Anyway, so going back dun sa storya mo, natapos yung inyo nung asawa ng Yes, kapatid ng asawa mo or partner mo. Tama ba ako? Oo, nata. Akala ko kasi kanina, bali kapatid mo, yung kapatid mo tapos inasawa niya. Parang ganun. Akala ko yun. Yung pala Hindi. kumbaga pala kapatid ng asawa mo. Bali asawa ng kapatid ng asawa mo. Ang hirap na i-explain no, I-describe nun. Parang kailangan ko ng family picture. Family tree. Family tree and family picture para mas malinis. Anyway, pagkatapos nun, nag-usap pa ba kayo? Eto na nga yung, 'di ba meron na siyang mas may bago siyang nilalandi ngayon. Which is mas okay sa akin kasi hindi niya na ako kinukulit, hindi niya na ako chinachat. Wala na siyang sa akin. Okay na sa akin 'yun. Kaso nga lang may issue kasi may biglang nag-chat sa kanila na doon sa babae tapos sa asawa niya na parang nagbanta na hindi naman totaling banta, parang binigyan ng idea yung asawa niya mismo na bantayan mo yung asawa mo kasi ganito, ganyan. Tapos dun sa babae may nag-chat din daw. Tapos sa akin may nag-chat din talaga din sa akin na sabi niya, alam ko may alam ka, ginaganon ako. Pero hindi ko pinansin. Ngayon yung guy, nagulat ako, tumawag sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya. Kasi yung sinabi niya sa akin na, Chay, may nagte-text kasi dito, ganito, ganyan, sinabi niya sa akin. Ngayon sabi ko, so anong tingin mo? Ako yung nanggugulo sa inyo dyan? Sabi ko sa kanya. Ngayon sabi niya, pag nalaman ko to is magdedemanda ako. Di sabi ko naman sa kanya, magdemanda ko, wala namang problema. Sabi ko sa kanya, para malaman mo kung sino yan. Sabi ko, wag mo kong pagbintangan dyan kasi okay na ako, sabi ko sa kanya. Tsaka bakit mo ite-text yung sarili mo, di ba? I-chat yung Oo, sarili mo, guguluhin mo pa yung sarili mo. At sabi ko, yun nga yung sabi ko sa kanya, ba't ko pagguguluhin yung sarili ko, okay na ako, sabi ko sa kanya. Di ngayon, sinasali nila ako dun sa issue nila, which is yung issue namin is talagang sinikreto lang talaga namin, walang nakakaalam. Hindi talaga lumabas kasi nga alam namin na mas malaki yung masasaktan yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung buong pamilya nila. Kaya mas kahit gusto ko magsalita, nanahimik ako. Yun lang, yung biglang may ganyang issue na pumutok sa kanila, is dinadamay niya ako. Ngayon, nung umuwi kami sa province kasi may okasyon, hindi ko yung pinansin yung tinanong niya sa akin na yun na issue na yun. Hindi ko pa rin yung pinansin. Ngayon nagulat ako, is papasok na ako ng bahay namin. Yung girl, nakita ko. Wait lang, etong girl na tinutukoy mo, Chay, eto bang girl na tinutukoy mo, ito na yung bago? Yes, yan yun na yung bago. Okay. Nagulat ako is, bigla na lang lumabas dun sa kasi ang bahay namin is pa-circle. Tapos,
Nagulat ako, lumabas siya doon sa bahay ng hipag kong isa. Tapos panay siya sabi sa akin na inaantok na ako, inaantok na. Sabi ko, di matulog ka ako sa kanya. Alauna na, ba't di ka pa matulog? Tapos nakita ko yung guy, paikot-ikot dun sa likod ng bahay. Di ngayon sabi ko, syempre, nag-sink in na sa utak ko na, ay may may something. May gagawing something, ganon. Yes! Kasi aantukin. Yeah, syempre. alam ko na Aantukin, yung laro pupunta ng sa guy. kama, ganon. Ay, hindi, wag na, okay na ako eh. Hindi, yung babae. Sabi niya, inaantok na ako, te. Di ba yun yung sabi sa'yo? Oo, inaantok na daw siya, yung ganun-ganon. Tapos kada bababa ako, kasi syempre, one na nun. Kasi nagiinom pa rin kami ng mga kasama ko galing Manila. Papansin ko siya, lagi siyang labas na labas dun sa kwarto, tapos sasabihin niya, inaantok siya. Tapos yung guy, ikot din ng ikot. Sabi ko, ano ba itong dalawa na to? Parang hindi siguro sila makachempo kasi syempre dami ikot. Tapos ang ginawa nung guy, kasi yung guy may four wheel siya. Ang ginawa nung guy, sinama niya yung girl. Sinama niya yung girl. Kung kunwari, bibiling ganon. May bibilin daw sila kunwari. Oo, may bibilin daw kunwari, ganito, ganyan. Sabi naman namin ng mga, sige, syempre, hindi ako, na alam ko na yung pwedeng mangyari, hindi ako pwedeng magpahalata. Bakit ilangyari na rin ba sa inyo yun? Hindi, Nagsasakyan na rin ba kayo dati? Nangyari naman talaga sa amin yun, kasi syempre, may nangyari nga sa amin ng bayaw ko eh. Sa sasakyan din? Meron din? Ay, hindi sasakyan. Okay. Hindi niya yun nung sobra-sobra na yung ngayon, labas ng issue. Hanggang sa nagtatanong na sa amin yung asawa, kasi parang nakakatunog. Sinasabihan ko na lang yung asawa na wala yun, hindi, yun. Kumbaga, inaano pa rin namin na wala. Pero kinausap na namin yung bayaw ko, tas yung girl. Actually, yung girl, dalagi. Yun yung kinakaano namin, dalaga siya. Tapos, alam niyang pamilyado yung guy. Kasi, tas tumira pa siya doon. Nakitira siya doon. Pero bakit siya makakatira doon? I mean, ibig sabihin, malapit din na kamag-anak. Hindi, siya may kapatid siya. Yung kapatid niya kasi, di ba yung asawa nung guy, ay yung kapatid nung guy, asawa nung kapatid niya. Ano daw? Hindi, basta yung kinukwento mo nga kanina na kapatid nung blah 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 blah, ganon. I mean, kumbaga parang nasa family pa rin, nasa within, kumbaga magkaibang pamilya, galing sa ibang pamilya, pero kumbaga magkakakilala dahil magkakalapit yung mga magkakamag-anak, parang ganon. Pang ganon na Hindi siya. magkadugo, Tapos, pero magkakakilala dahil kumbaga yung relationship sa between families. Okay, gets. Tapos ngayon, siguro nakakaramdam din yung girl na kasi yung mga ibang bilas ko ba, yung mga ibang bilas ko, hipag ko, is nagtutulong-tulong kami para hindi maging broken yung isang pamilya na doon nga sa bayaw ko. Na mas, syempre, inaayos nga namin yung pamumuhay namin. Tapos may pumasok ulit na another girl. Ngayon kami mga maghihipag ko, ng mga bilas ko, hanggat maaari, pinalayo namin yung girl. Tapos kinausap namin yung girl. Hanggang sa umamin talaga yung girl na yun nga daw, talagang meron nga daw. May nangyari daw talaga sa kanila, ganon. Ang sabi niya kasi sabi niya sa amin is yung guy daw yung nanggugulo, nangungulit, ganon. Sabi ko naman sa kanya is kahit mangulit yan, sabi ko, kahit mangulit yan, sana hinayaan mo na lang ako sa kanya. Sabi ko din sa kanya, isipin mo, ikaw, dalaga ka. Pwede pang mas maraming mangyari sa'yo, mas may deserving pa ako sa kanya. Kaso nga lang, itong girl, madalas siya mag-post sa Facebook niya na sa wall niya na, iniisa-isa niyo ko. Yung ganon, tas hanggang sa nagsalita siya na,
Yung parang preggy, ganon. Ha? Buntis yung babae? Parang ganon kasi may ganon siyang post na total binabantayan niyo yung buhay ko. Di bantayan niyo rin yung magiging anak ko. May ganon siya. So, nakumpirma ba kung kaninong anak yung daladala niya? Hindi lang kami sure. Hindi rin namin alam. Pero ngayon, wala ka ng balita sa kanila o nakikibalita ka pa rin? Nakikibalita pa rin ako kasi nga, syempre, ang inaano kasi namin is yung hipag ko na isa, yung legal. Oo. Gusto nyo protektahan pa Kumbaga, rin sa lahat ng mga kasinungalingan ng lalaki, ganon. Oo. Tapos gusto pa rin namin sila na maging, syempre, hindi naman talaga namin totally makokontrol. Pero hanggat maaari, mas gusto pa rin namin na maging okay sila. Oo. Sabi nga namin, hanggang sa nagsasalita na rin ako ng hindi maganda. May time na doon sa GC namin, muntikan ko nang ilabas yung ginawa sa akin. Siyempre, magpipigil na lang ako. Natitempt Siyempre, ka. mahirap na. Kasi sabi ko, okay na ako eh. Kumbaga, nalagpasan ko na yung ganyang sitwasyon. Pero honest question, nagkaroon ka ba ng feelings dito sa bayaw mo? Ano lang, wala talaga. Yung ano lang talaga, parang sabihin na natin, ka-LL lang. Ano ibig sabihin ng LL? Kubo. Kalibugan. Kabilugan Ano ng lang? buwan, kabilugan. Oh, yes. Parang Kabilugan ng ano lang, buwan. na ano ka lang, kasi yun, syempre meron din naman kami naging problema ng kapatid niya. Na yung sumakto siya na gano'n, na nagkaganon siya sa akin. Hindi, at Pero least natuto ka, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Natuto ka. Kumbaga pinigilan mo yung sarili mo. Kumbaga hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman, 'di ba? Charot lang, with darot. Kaso, natikman mo, anak ko. Parang kikiam naman eh. Oh, bakit? Nagtagal ka ba doon? Hindi naman. Oh, hindi ka Siguro naman pala mga- nagtagal eh. Minsan okay lang din naman na magkikiam. Pero dapat single ka sana noon, diba? Pero anyway, wala na tayong Oo. magagawa na hindi na natin may babalik yung nakaraan. Ang kailangan na lang natin gawin ay matuto dun sa nangyari sa nakaraan at And piliin talaga ang tama. ayun, piliin ang tama. Maraming salamat, Shai, ha, sa pagtawag mo sa amin dito sa programang ito. Naway bantay ka na ulit dyan sa binabantayan mong CCTV dahil kanina pa tunog ng tunog yan. At ang sabi nga nila dito, para ka daw merong cardiac monitor. Nasa ospital ka ba daw nagtatrabaho? At single post kasi talagang mag-isa lang talaga ako. Oh, hindi, pero anyway, maraming salamat sa pagtawag mo. Na-appreciate namin na nakatawag ka sa programang ito kahit na nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho mo. Sana ay marami kang mahuli dyan sa CCTV tsaka sa buhay. Charot! With harot. Anyway, maraming salamat, Shai. Good night and God bless. Alright, thank you. At dyan po natatapos ang ating Rated SPG Top Secret. Kinaya mo ba yun? Kasi ako hindi ko kinaya. Parang kailangan ko ngayon ng family tree, ng pamilya ni Chay, pamilya ng kapatid ng asawa niya, tsaka nung kapatid din nung asawa ng bayaw niya. O, diba? Ewan ko! Naguluhan na ako. My brain is shutting down in 10. Dapat yata magre-rest na tayo. Kasi bukas Sabado, ay hindi pa pala ako magre-rest. Kasi tomorrow papasok pa din ako. Wala namang, hello, what is rest day? Walang ganun dito sa amin dito kasi mahal na mahal namin kayo. Gusto namin araw-araw pumapasok kami kahit wala na kami masyadong pahinga. Oo, basta mapaglingkuran lang namin kayo. Sapat na yun sa amin. Oo. Kumbaga, ibubuhos namin yung buong buhay namin sa'yo. Tapos, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Papatayan mo lang kami ng radyo mo?
Ewan ko sa'yo. Charot. But anyway, maraming salamat Kabisyo sa pagtutok mo sa programa ko at sa akin. Bukas magsama-sama tayo ha. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Retro Sabado. At sa Monday ulit, sama-sama naman tayo para sa Rocky's Secret Files and rated, hindi pala rated yun. And Top Secrets. Yun lang. So, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is rated SPG Top Secrets.